Hello everyone at welcome back dito sa ating channel at may tatalakayin po tayong another topic dito sa ating video na ito. Pero bago ang lahat na magsusuyo po sana ako sa inyo na paki-subscribe na lang po ang aking channel, paki-like na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito sa ating channel about true, honest online reviews. Okay? So, madalas na tanong sa akin at ng marami at madalas na paulit-ulit na rin at yung iba nakasagot na rin dito. Pero meron pa rin kasi mga mangilan-ngilan na hindi pa rin alam kung totoo ba na may nakukulong ba sa utang, sa lending company o sa mga online lending company. Dinawin natin ulit yan dito sa video ito. Okay? Muli, ayon sa batas hinggil sa utang na nakasaad sa Bill of Rights ng 1987, Philippine Constitution, walang sino man ang pwedeng ikulong dahil lamang sa hindi niya pagbabayad ng utang. Maaari lang makulong ang isang tao nang dahil sa utang kung may kasamang criminal act ang kanyang ginawa. Okay? Tandaan po ninyo yan. Ngayon, kahit sa mga bangko nga po, wala po pwedeng ipakulong ang mga yan hanggat ang pinag-uusapan ay utang. Pero tandaan din ninyo na kung kayo ay nangutang, responsibilidad din po natin na magbayad tayo. Pero kung tayo ay nilalabagan ng ating karapatan nitong mga abusadong ola, kahit rehistrado man yan o hindi, example natin, meron kasing mga ibang ola na talagang nagparehistro lang, nagpakuha lang ng lisensya, pero ang gawain ay illegal, pwede nyo po yung ireklamo. Pero kung kayo naman po bilang isang borrower na may ginawa rin na hindi maganda, example, kayo po ay lumabag sa Article 315 of the Revised Penal Code na kapag kayo ay nanghihiram ng pera at may kasamang panloloko, ito ay itinuturing na estapa. Dito po kayo pwedeng kasuhan ng kung saan ay meron kayong motibo na deceit, swindling, and malice at may false pretenses at concealment. Na ibig sabihin ay meron kayong panlilinlang na ginawa sa simula pa lamang. Kunwari, kayo nag-apply ng loan, gumamit kayo ng mga peking dokumento, peking ID, at kung ano-ano mga impormasyon na hindi naman po tumutugma sa inyong tunay na pagkatao. O kaya naman ay gumamit po kayo ng mga collateral. Example, gumamit po kayo ng inyong ATM, pero bawal yan ha, yung pagsasanla ng ATM. Labag po sa batas din po yan. Pero kunwari nga kinulateral ninyo yung ATM ninyo. At ngayon, binigay nyo rin sa pinagkautangan ninyo. And then, kada sasahod kayo, sinasabi nyo 1530 or something 5020, something like that, kung anong pecha man na binanggit ninyo, na kung saan ilalagay dyan yung sahod. Pero, pagdating dun sa nagpautang, ay wala siyang nakukuhang sahod sa inyo. Ay meron din po yung paglabag na estapa o swindling. Kasi yun po yung ginamit yung collateral at hindi naman sila nakakakuha ng bayad doon. O kaya naman ay gumamit kayo ng collateral na meron kayong lupa, something, titulo, tapos nakasanla pa sa iba. Ayun po ay sample din po yan sa mga estapa na kung saan pwede kayong kasuhan nga ng estapa, swindling, malis, lahat po na may kasong merong kinalaman sa fraud ay pwedeng maging criminal case laban sa inyo. Yung mga pagbabayad ng mga talbog na cheque, yan po. Pero kung kayo naman ay tunay at lehitimo ang inyong mga ibinigay na mga impormasyon, wag po kayong mag-alala at wala pong magiging criminal na kaso sa inyo. Ngayon, kung kayo'y kakasuhan naman ng mga lending company, ang pwede lamang po nilang gawin ay maghain ng small claims court. Doon po sa small claims, doon lang po yan babagsak. Kumbaga, pag-uusapin lamang po kayo, ayan po ang pwedeng ikaso. Civil case lang po yan. At pagkatapos yung tapos kayong pag-usapin ng judge doon sa korte, doon na magkakalaman kung kaya nyo bang bayaran ng buo o ng partial payment ang inyong utang sa kanila. Pero kung kayo talaga medyo hirap sa buhay at hindi nyo kaya talaga mabayaran, it depends na rin. Siguro pagbibigyan kayo ng korte, kung medyo mataas ang interest na ipinataw ng isang lending company o isang online lending company, kung kaya nila magreklamo sa inyo ha, kung kaya nila magsampan ng kaso. Kung yung bang ola na nahiraman nyo ay hindi naman abusado sa interest, malamang sa malamang, bababaan ng judge ang kanyang hatol. Kunwari, sobra sa 6% per annum ang interest na ibinigay ng online lending app sa inyo, online lending company.
maaaring babaan yan ng talagang eksakto o higit pa. Basta maibalik lang kahit paano yung kanilang naging puhunan o bigyan sila ng kaunting tubo doon sa kanilang negosyo ng pagpapautang. Tandaan ninyo, mas maraming batas ang nakasaklaw at nakakasakop sa ating mga borrower. Pero sana, paalala lang, wag na din nating abusuhin yung mga batas na ito. At tandaan natin, no, yung utang is utang. Kahit gano'ng katagal yan, as long as nabayaran natin, mas magiging clear pa rin tayo sa ating mga kaisipan at magkakaroon tayo ng peace of mind, di ba? Kaya ang payo ko sa inyo, pag-isipan nyo maigi bago kayo humiram dyan sa mga ola. Bago nyo pasukin yan, tignan nyo muna lahat ng impormasyon o ng mga background kung ano man yung papasukin nyo o hihiraman ninyong mga lending company. At kailangan, alam nyo rin sa simula pa lang kung okay ba ang magiging transaction nyo, kung magkano ba talaga lahat ng babayaran nyo, kung magkano ba yung interest, magkano ba yung mga charge fee, yung mga hidden fees, yung mga principal amounts o something na mga sisingilin nila after ninyo mangutang sa kanila. Lagi po ninyong alamin yun. At hingiin nyo rin po yung statement of account. Kahit po sa online po yan, lagi po ninyo titignan yung mga ganyang klase ng mga dokumento o informasyon na kailangan nyo maintindihan sa pagkakaroon ng utang sa mga kumpanya ng mga pautang o ng mga online lending apps company. So yun sana nakatulong at paki-follow na lang po ang aking YouTube channel at hanggang sa muli, marami pong salamat.